So mga beshima, for today's video, pupunta tayo ng city dahil day off ko hanggang Sunday. Sunday na ng hapon or gabi ako babalik dito. So, bye muna sa probinsya at sa bahay ni Opa. Ayan na po ang aking sundo mga beshima at papunta na kaming city. Ito na, sa train station na ako. 5 minutes na lang. Ay ng train, papunta tayo sa malayong lugar. Punta tayo sa city para umattend ng King's Night, King's Day. Nasa train na po ako. May mga nakasabay akong Pinoy pero hindi sila namamansin. Ganun talaga ang mga Pinoy. Kaya better na huwag ka na lang mamansin para di ka mapahiya. So, nasa first stop na ako. Dito na ako bumaba kasi pag dun pa sa Utrecht Central, pagdating doon ng train na sasakyan ko punuan na wala na akong maupuan. So, almost 30 minutes din yung biyahe papunta sa Den Haag, nakatayo. Kaya dito na ako bumaba. Pero doon sa kabila ako, station or ang tawag ito, spore. Sa number 4, number 6 kasi ito eh. Natawid ako. Tayo sa kabila, alas na siya. Doon ako sa kabila, number 4. Doon na pala yung sasakyan mo. Huh? Buti naman. Wala pang tao. Ay, sa bandang una. Oh, mga beshi mo, wala pang tao. Ako pa lang. Sabi ko sa inyo, pag dito, may mauupuan ako. Pero pag doon na sa isang malaking stasyon, wala, puno na. At least dito, wala pa masyado. Oh. Dalawa pa lang kami. Ang aga pati. Later. Nasa city na po ako mga best shops. Nakatulog ako sa train. Haba ba naman ng oras? 2 oras. Tapos magpapaload muna ako kasi walang load yung tram card ko. Papunta kala Ining. So ayun, malapit na ako sa bahay ni Ining. Ito yung first day of ko na wala na akong sariling bahay or room. Kasi makikitulog na lang kay Ining at saka kay Tita Cora. Tsaka kay Ruth. Ito yung papasok sa lihim na hardin ni Ining. A few moments later. Ayun mga bash. Nagpalit ako ng jacket. Nakahiram ako kay Ining. Kasi medyo manipis yung suot ko. Tapos maikli. At least ito mahaba. Punta ako ng dati kong bahay. Kasi may mga gamit pa ako doon. Ilipat ko sa bahay ng amo ko. Antay tayo ng bus. Tsaka may bibilin ako sa may sentro. Parang kilala ko yung nakaupo, si Ate Jean. Titingnan natin. Sus, bakit? Basta makikita yung mga fans ko. Marami akong fans. And andito na ako sa city. Diba? Daming tao. Hindi katulad dun sa probinsya, konti lang. Wala masyado. Tayo sa, sentro. Buti na lang nagpalit ako ng jacket. Tapos, naiwan ko yung bonnet ko. Ang lamig-lamig dito. My goodness. So, malapit-lapit na ako sa sentrum. Ito nakikita yung puting building yan. City Hall yan. City Hall tong part na to. Tapos banda ron, library. City library nila. Or, ang tawag is bibliotheque. Doon tayo pupunta sa sentrum. Doon sa mga matagal ko ng followers, alam ko na kabisado nyo ito. Lagi nyo nakikita sa aking mga vlogs. At doon sa mga bago pa lang, welcome to Den Haag. City of The Hague, the Netherlands. Ayan. Bibili ako ng cup. Ganito. Kasi to, isa pang bata to. Maliit sa ulo ko. Tinapon lang kasi ito ng amo ko eh. Ayaw na nung anak niya kaya pinulot ko. So ngayon, mabili ako. Sa sentrum. Ayan na. Tsaka binigyan naman ako ng kaunting extra ni Opa. Napakabait talaga ng amo ko. Ay, hindi naman ako nahingi. Hinahingi ko lang yung pambili ng stock naming hipon. Aba, ay binigyan ako. Ito pala siya. 5 euro. Maganda din to. Kasong haba ng pila para sa bayaran. Hanap tayong iba.
Ang mga tao hindi magkamayaw. Sana all nakita sila ng jowa niya. May mga ganun na kasi para mamaya. Yan, may party kasi dito mamaya. Sana lang may makakasama ako. Kasi si Maria ay may babysit. Si Ining naman ay may dalaw. Masakit daw ang puson. Kaya eto, hindi ko alam kung may makakasama ko mamaya. Daming tao, no? Kakalibang. Masarap na french fries. Ayan. Yan yung sikat na Dutch french fries. Tapos, nakita ko yung kaibigan kong Indonesian na lagi kong kasama sa mga tours. So, yung ibang shopping shop. Yung mga shop. Doon ako magtitingin ng sombrero or ng cup. Kasi pangit doon. Tapos, malalaki. Isakto lang sa akin. Kunti na lang naman kasi idadagdag di doon ka na sa may brand. Diba? Sarado na tong JD dito. So, nandun na siguro sa malaki. Lumipat sila sa mas malaking pwesto. Si Kuya, nagdi-daydreaming habang nagtalakad. Ito tayo doon sa JD. Yan. So, bilihan to ng mga sapatos. Mga ganun. May mga damit din. Mga like Adidas, Nike, ano pa ba? Lacoste, Vans, ayan. So, maghanap tayo dito. So, ang init na. Kakain daw kami ni Besha Patkage. 50-50. Miss ko yung lugar na to mga besh. Ito yung sikat na kainan na Chinese, tapos mura lang. Tapos maraming serving. O yan, pasok tayo. Later. So mga Beshwap, alam niyo na, nasan ako? Sa Peace Palace. Kung saan ako dati nakatira. So, tapos na ako hakot ng mga gamit. Maraming salamat sa aking besh na tinulong sa akin kahit ako inis na dahil wala kaming mabook. Gusto niyo ba siya makita? Ayaw niyo magmakita oh. Doon may kasama ako, hindi yan. Nagantay kami ng bus papuntang Centrum. Kasi party na. Ngayon ay 7:30 na mga Beshwaps. 7:30 na pero tingnan niyo ang araw. Maliwanag pa rin. Mga Beshwap, time check. 8:12 ng gabi. Alas 8 na ho ng gabi. Pero tirik pa ang araw. Ganyan sa Netherlands pag magsa-summer. Tirik ang araw. So, bumili ako ng souvenir galing sa pabaon ni Opa Panggala. Kasi, basta, bumili lang akong souvenir. Bakit ba? Later. Ayun mga Beshwap, kami ay pupunta na sa party with Ine. Naantok. Kasi may street party dito, free concert kahit saan dito sa buong Netherlands, sa mga Centrum. So, ayun tayo, parang ayan, gabi na, alas 10 na, pero wag ka, ang dami pa rin mga tao. Punta tayo sa Centrum. Dapat tayo naka-orange, pero di na kami nag-orange. Diba? Yun kasi yung national color dito, oranya or orange. Ayan, so Centrum na kami mga besh. Sino? Oh, diba? Party everywhere. Dito na kami mga besh. Kailangan namin maghanap ng internet. Wait lang. So, this is King's Night, mga besh. Dapat naka-orange. Pink. Andito na tayo.
Naghanap kami ng wifi. Dami ng kala to. Dalawa na. Si Ining maki-party pero ang kinang target makakuha ng mga Coke in can tsaka beer in can para ibenta. Ay, na Ining. This is the party. Diba? Nakahanap na ho ng plastic si Ining. Ayan na, plastic. Ngayon, mga tin ka naman ang hanapin namin para may pang benta sa grocery. Ang lakas-trip namin ni Ining na mamulot ng bote. Oh my God! Aba, pera din yun So, tao, nandun kasi yung mga concerts. Pag wala, itatapon ko na lang ulit. Oo, dyan dito kasi yung mga concert. Alam nyo ba mga Beshwap, napakadaming tao, napakagulo ng mga teenagers, especially yung mga teenager, tapos alam nyo na, nag-smoke sila, nagiinom, para kasing ito yung first time nila lumabas, nag-party, tapos kasi kasama din minsan nila yung mga magulang nila. And alam nyo ba, sobrang hanga ako sa mga Dutch people, kahit mukhang magulo yan, kahit napakaraming basag na bote, kahit nagtutulakan or nagkakasagian, wala kang mababalitaan na may nategi boom o may na kung ano man. Kasi, hello, ang mga pulis nandyan lang. Kahit na sobrang saya, kahit sobrang nagkakagit-gitan or tulakan, walang nangyayaring gulo. Ganun po sila disiplineng tao. Nagsusorry sila. Alam niyo, kahit sa bar, yung magkakasagian talaga, ayun nung nakita niyo yung police patrol, nandyan lang sila nakabantay. Kaya, para sa akin, pinaka-safe ang Netherlands po talaga when it comes to that. Kahit sobrang crowded, wala kang mababalita ang may masamang nangyari or whatsoever. Say hi! At ayun na nga po, the party begins. So, napakasaya naman po at memorable na rin King's Day na rin mga Beshwap. So, last year lang ako pumunta and sabi ko next year ulit pupunta ako, which is this year. And ayun, masaya naman kami kahit 4 lang kami. Noong una 2 lang kami ni Iningaw. Ayan, diba? Nag-i-enjoy na si Inday. Hindi mo naman kasi kailangan ng maraming kaibigan para mag-enjoy or maraming kasama. Yung 1 o 2 sapat na basta totoo mga Beshwap. So, let's party mga Beshwaps. Later. Namulot kami tapos may bike. O diba, party na may pera pa. Ayun, so uwian na. Pagkatapos magsoli ng baso, magbebenta naman kami ng mga tin cans. Yung bote ay yung lata ng mga soft drinks at saka ng mga beer. Ibebenta namin bukas ni Ining. My goodness. Memorable ang King's Day na ito kasi ito ay last na King's Day ko na, mga besh. Ayan na po yung pinamulot ni Ining. Pinamulot naming mga tingkan, bote. Pwede na naming ibenta dito. Share mo na ako. Diba? Pera na. Sige na, umpisahan mo na. Tingnan natin kung kung may... Sira daw yung machine or possibly puno na dahil sa dami ng nagbenta kasi ang daming nanguwaan ng kolekta. So, supposedly, ang stasyon to ay dapat sarado na hanggang 12 lang. But since it's King's Day, kaya nag-extend sila hanggang ganitong oras. Titignan ko kung may bus pa kasi kung wala, magta-taxi kami ni Ining. So, may bus pa, 18 minutes daw. Yung mga train actually dapat hanggang 12 lang din. Pero tingnan nyo naman, Wow! Meron pa. 1:20 na ng umaga. Kasi nga King's Day tomorrow. Ngayon King's Night. Bukas King's Day. Which ang ibig sabihin nun dito ay birthday ng hari ng Netherlands. The next day. Good morning mga Beshwap. Day 2 ng day off ni Inday. My goodness. Ayan, makain na kami ni Ining. Hey! Dala sa isang bote, sa isang basong beer. Charot. Hindi. Kain ho kita. Kain ho muna bago gumala. Good morning mga Beshwap. So, ito nagagala na ulit ang inyong Inday. Kasama si Ining. Punta ka na kami sa Tulips Field at kami dumadaan sa lihim na lagusan ni Ining.
Ayun, sobrang memorable ng King's Night namin. As in, mga besh. Makikita nyo na lang sa video. So, ayun, maglakad muna kami. See you sa Tulips Field. May nanginginaan. So, ari na ho ay papunta kami sa Tulips Field. Ito po ay isang subdivision din sa Netherlands. Kung tawagin ay Wassenaar. Dini po nakatira yung mga mayayamang tao sa Netherlands. So, parang millionaires village. Ganarn! Pero may public transport like yung bus. So, medyo malayo-layo ang aming biyahe. Mga 1 hour. Tapos, punuan ng bus kasi papunta nga sila sa Kingsday or sa mga sentrum. Ang Kingsday Houdini ay parang fiesta. Isa lang ang kanilang fiesta which is Kingsday, mga beshwap. At narito na nga ho kami sa Tulips Field. Medyo na late kami kasi last 2 weeks ago, napakaganda ng mga tulips. Ayan, kulay purple yan. Ang ganda din pala ng purple, mga beshwap. O, diba? Wow! Hindi namin siya malapitan kasi iba yung pupuntahan namin. And then, pagdating namin doon, wala naman pala. Pero tingnan nyo pa rin at napakaganda ng tulips, mga beshwaps. A few moments later. Welcome to the Tulips Field. Pero hindi na siya ganun kaano kasi na-harvest na. Pero tingnan nyo naman. Maganda pa rin, di ba? Lawak eh. So, ayun mga beshwaps, wala ng tulips. Kita nyo, puro dahon na lang. Kasi, nung nakaraan, 2 weeks ago, sobrang init. Tapos, biglang lamig. Sobrang init. Nag-bloom agad sila, tapos biglang lamig, ayan, namatay. Kaya ubus na. Oh, sayang. Sad. Na-late si Inday, dapat pala nag-off na ako nakaraang linggo. Pero kasi kung mag-off naman ako nun, hindi ako makakapag-King's Night at naka-King's Night. Nag-disappoint tuloy si Ining. Sayang. Ay. Oh, grabe, nagdihan mo ang puti natin, no? Ang kinis. Mga sawing palad, uwi na lang kami, wala na eh. Pero try namin doon. Yun, doon sa kabila, doon. Meron pa doon eh. Dito kasi wala na talaga hanggang dyan sa kabila, ubos na. Pero syempre mga beshwap, di mawawala ang paslow mo ni Inday sa paglalakad sa Tulips Field. Kasi last ko na to. Last year ko na dito sa Netherlands. Kaya sulitin natin kahit konti na lang ang natitira. Ang mahalaga, meron pa rin. Kita nyo naman, napakaganda pa rin. And salamat po pala sa nagsabi ng maganda ang aking dress. Hindi ko po yun ibebenta. Charot! Ayun sa mga beshwap, nakita nyo ang Tulips Field. Pero hopefully makapunta ako dun sa pinakang garden. 1 hour later. Hi vlog. Punuan ng bus vlog. Super pag. 1 hour kami. 1 hour pa lang. Hi vlog. 2 hours later. Part 2 ng gala. Ito na. Ukay-ukay pa more. Mili na kayo. Karga. Umuwi na si Maria. At ayun, nakarating na rin kami sa Den Haag or dun sa The Hague. Kasi dito kami nag-celebrate ng King's Day. Ang King's Night is sa gabi. Tapos syempre King's Day, kaya nga day sa araw. Ito yung time na parang fiesta na maraming nagtitinda ng ukay-ukay kahit saan. Ito yung pinakasikat na dito sa Den Haag, na sobrang makakabili ka ng branded pero mura. Nung time namin nakapunta kami dyan mga around 2 PM or 3 PM na sus Miriosep, 1 euro, 2 euro si Ining ang hanap, which is successful naman. Marami kang nabili and konti lang yung nagastos namin. And then bandang huli mga best, tinatapo na, nakakuha siya ng pang winter na jacket na maganda. Alam nyo ba gayon na kaya dapat pag pupunta kayo is medyo pahapon na mga best shop kasi mas mura na yon. 1 euro na lang everything. Pag medyo maaga pa, like mga 10 is pa yan, mga 5 euro, 10 euro. Pero pag hapon na, talagang minsan pinamimigay na, diba, feeling si Inday at nagba-vlog. Ayan pauwi na yung mga tao at nagliligpit na sila. May inaantay kami pero hindi na namin na nakita kasi ibang direction. Pero masaya and memorable yung King's Day and King's Night ko. Sinulit ko talaga kasi nga alam nyo na, malapit nang umuwi si Inday. Later.
Ayan, so napagod ang mga nag-ukay. Tara ho at kita'y makain. Siyempre tuyo, labano, sinangag. So, ari ho ang aking masayang weekend sa city and Happy King's Day sa buong Netherlands. And salamat sa mga nakasama ko, si Ining, si Maria, and si, ano nga ang pangalan? Si Mai. At saka yung isa naming kaibigan na si Adrian. So, that's all for today's mga best. The next day. Ayun, back to reality si Inday, mga beshwa. Pasa na ba? Ayan ang outfit for today. At ako ay babalik na sa probinsya. Wala namang ulan pero medyo mahangin. So, let's go back to reality. Tapos ang day off ni Inday, mga besh. A few moments later. Ayun, at nakarating na ako sa Centrum. Syempre, bibilin ko na ang crab at shrimp ni Opa. Yan ang kabilin-bilin na niya sa akin, mga beshwap. At ito na nga ho, ito lang ang meron at binili ko na para hindi magtampo ang aking alaga. So, tapos na ako, mga besh, dito. Pwede nang umuwi ng probinsya. Nabili ko na yung pinapabili ni Opa pero walang lobster. Uwi na tayo, mga besh. Antay tayo ng tram. Dito na ako sa baba. Daanan ng tram. Ito ay sa ilalim ng Centrum. Diba? So, dito na tayo sa train station. Papaload lang ako, mga besh. Wala na akong load. Nakapag-load na ako, mga besh. चलो money guide आगे चलो. Doubt. Nakapag-load na ako at ako'y pupunta na dun sa aking sasakyang train. Ano pa, 1:55 1:32 pa lang. So, okay nang maaga kaysa sunod na naman. Kasi every 45 minutes ata or 30 minutes. Malayo kasi, alam nyo na malayo. So, dito ako 5. Ayan. Diyan. So, maghanap tayong upuan. May mga upuan dyan. Hanap tayong upuan. Dito tayo. So, ayan na yung train na aking sasakyan. Kararating lang. So, paano mag-check-in? Ganito. Ayan. Tapos bubukas. Pasok ka na. Woo! Ba't ganun? Diba? Di ako nagmamadali. Hintay sa bandang gitna. Diyan, para may wifi. 2 hours later. Napakaingay ho ng katabi ko sa train. My goodness, kung ilang oras yung biyahe namin sa train, the whole travel time, nagdadadaldal siya. May kausap kasi siya sa telepono niya. Mali ang aking naupuan. Dapat pala dun ako sa may silence. Kaso, wala dito na ako nakaupo. Malay ko ba naman na may tatabi sa akin na isang oras nagdadadakdak. My God. Almost 2 hours. 2 hours yan actually. So, 2 hours din siya nagdadadakdak, mga beshiwap. My goodness. Nakatulugan ko na nga lang sa sobrang pagod ko. Kaya, wala na akong pakialam. And, bad thing about it, guys, naiwan ko yung headset ko, kaya hindi ako makatulog ng maayos. Naiwan ko kay Ining. So, ayan, napakaganda ng panahon nung Sunday pag-uwi ko, 'di ba? Lunti ang tanawin kasi, mga besh, alam niyo na, sa probinsya ako nakatira, and napakaganda talaga pagpa-uwi na kasi makikita niyo yung napakagandang landscape ng Netherlands. And, eto na, last stop ko na to, mag-aantay lang ako ng mga 13 minutes tapos last na yung sasakyan kong train. So, mga beshwap, mag-aantay na lang ako ng isa pang train going to Ermelo. 23 minutes pa. Tambay-tambay muna.